Narinig mo na ba ang mga katagang magkakaroon ng benteng bigas o di naman kaya ay ibabalik ang benteng bigas? Kung oo, hindi na nakapagtataka na hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang umaasa sa pangakong benteng bigas. Habang ang iba, gumagawa na ng memes para ipagkumpara ang isang daily necessity sa isang leisure product. Kaya bilang isang responsableng mamamayan, tara tropa, usap tayo. I-fact or cap natin ang 20 pesos discussion. Ayon sa isang YouTube video tungkol sa 20 peso per kilo statement ni President Marcos, hindi naman daw talaga nangako ang Pangulo at sinabi niya na hangarin niyang babaan ang presyo ng bigas. Na totally gagawin niya itong 20 pesos kada kilo. Well, based sa statement na inilabas ng Presidential Communications Office noong August 1, ito ay nananatili pa rin bilang isang campaign promise at hindi lamang isang ideya. Isa rin sa mga sinuggest ng Marcos administration ay ang pagkakaroon ng price caps para maiwasan ang patuloy na pagtaas ng presyo at pag-hoard nito. Pero, ano nga ba yung price caps? Kumusta na ang rice market sa Pinas? Kaya sis Mars, simulan natin ito sa isang price check. Ayon sa price monitoring na inilabas ng Department of Agriculture noong August 30, tinatayang nasa 43 to 53 pesos lamang ito kung ito ay imported at 42 to 54 pesos naman kung ito ay galing sa loob ng ating bansa. Noong August 31 naman ay inilabas ang Executive Order No. 39 na siyang naglalaman ng mandated price ceilings kung saan 41 pesos per kilo na ang regular milled rice habang 45 pesos per kilo naman ang well-milled rice. Krisis sa bigas, lugi ang seller at hindi afford ng consumer. Yan ang tatlong senaryong kinakaharap natin ngayon. Domino effect kumbaga, na hindi dapat nangyayari kung tinupad lamang ang campaign promise na 20. Kaya naman beshi, no na no sa pangakong hindi kayang panindigan. Isa itong lesson learned na huwag magpapadala sa mga matatamis na salita. O diba? Ganun pala yun.